So yun po ang nangyayari ngayon doon sa parisyo. Kaya inisip ka sa ito sarili na tuturo mo sa parang sarili mo yun. Di ba? Kaya ang nangyayari, ang pinagtuloy yung prayer ng isang tax collector. Another expression. Ito ay tungkol po sa tanggap at kung kaninong alay ang tinanggap. Okay, another expression. Yung isang balo. Wiko. Yung isang balo, nagbigay siya ng napakamaliit na halaga. Kung pinakalas niya, ibinigay niya sa Panginoon dahil nais niya pag-o-offer sa Panginoon. So, ang mayaman naman, nagbibigay yung sobra sa kanyang kita, sobra sa kanyang kailangan. So, ibig sabihin, yung extra na yun, hindi na yun importante. Bakit? Kasi extra lang yun. Now, i-compare po natin yung alay ng mayaman na extra and then yung alay ng isang balo na last na pwede mabuhay sila. After doon, wala na sila investigation. So now, kayo yung tinangkap. Yung maliit o yung malaki? Yung maliit pa rin. Bakit? Kasi nag-alay siya, nag-offer siya ng talagang pinaka-the best po para po sa kanya. So ngayon, ang tinanggap doon ay ang offer ng itong balo na napakamalit. So ang Panginoon po pala ay hindi po Panginoon na hindi po Panginoon na bibase doon sa laki. Hindi. Sa puso pa rin. Sa puso pa rin. Malaki man o maliit. Basta galing sa puso, tatanggapin ng Panginoon yun. Now, ganun din po yung sa ating pag-worship sa Panginoon. Kahit man po tayo ay ito na panglabas na anyo ay hindi kaya sa paningin ng iba, ngunit ang puso po natin ay yun ang tinitingnan ng Panginoon. Okay, sa madaling salita, lahat ng paglapit ko sa Panginoon tatanggapin niya kung nanggagaling sa puso. Ito po, sa madaling salita, it's all about from the bottom of our heart. Yun po ang tatanggapin. Prayer sa praise, sa worship. Okay. Now, pag tayo ay ramdam po natin na tayo ay pinalaya na sa worship, hindi po tayo pabalik-balik. Ano po yun? Halimbawa, tapos na po tayo dito sa cleansing. Ibig sabihin, tapos na po tayo sa cleansing, pag tayo ay nandito na po sa inner court, hindi na po tayo pabalik doon sa cleansing. Bakit? Kasi tapos na tayo sa cleansing tapos na tayo nagbuhi ng tawad. Tapos na po tayo offer ng Panginoon. So, mag-concentrate na lang po tayo doon sa pagpaligaya sa Panginoon. Ano po gagawin doon sa ano pong gagawin doon sa upang masiyahan ng Panginoon sa buhay natin? Awit na natin siya ng mga awit ng pagpuri. So kapag tayo po ay nag-awit ng pagpuri, mag-concentrate po tayo doon sa praising. Huwag na po tayo, ano po ang babanggitin natin? Huwag na po tayo babanggit doon sa Lord, patawarin mo ako. Hindi po yun. Bakit? Tapos po tayo dito. So, ang focus po natin doon is glorifying that praising God. Kasi ang mangyayari po, minsan, nandito na po tayo sa praising time, dito na po tayo sa pagpapasaya ng Panginoon, babalik na naman po tayo dito sa cleansing. Di ba minsan narinig na yan. Nandito na sa praising na po tayo. Ang iba nag-worship na nag-praise na. Pero yung iba naman, patawarin mo ako. So, ulit-ulit. Ulit-ulit po yun. So, dapat hindi po yun ulit-ulit sapagkat nakaduman tayo sa proseso. Okay now, so pag nasa praising na po tayo, after doon sa praising, natutuwa ng Panginoon. Panginoon na yung masaya sa buhay natin. Papasok na po tayo doon sa Holy of Holies. Yung Holy Holies na yun po yung tinatawag na itong upper court or ito
ito nga kung saan nandun po yung Shekinah glory. Eh, kung saan nandun po yung Shekinah glory, yung presensya ng Panginoon ay nandun doon po. Now, wala po kahit isang makakapasok doon sa presensya ng Panginoon kung siya ay may kasalanan pa. Kung siya ay hindi pa humingi ng tawad. Kasi dito pa lang sa outer court, dito pa po tayo hingi ng tawad. Anong gawin natin dito sa upper court or Holy of Holies? It's all about you deserve. You deserve the glory. I worship you. I exalt you. I magnify you. So yun po, ano po yun? Always po yung nakaka sa Panginoon, yes, always po yung nakaka-concentrate or yung pag-worship natin is wala na pong ibang isip rin kundi Panginoon lang po ang ating isipin. So ano ang sabihin po natin doon? Huwag na po natin sabihin yung Lord, patawarin mo ako. Hindi na po yun. Bakit? Tapos po tayo dito. Ma-observehan po natin yan sa mga ibang mga kapatiran na hindi pa po alam. Di ba marinig natin? Kaya nasasabi ko po na kailangan yung mga worship leader kailangan nandito kasi yun po talaga ang dapat malalaman yung proseso. Kasi may yung praise and worship leader sa oras ng worshiping na talaga, concentration na po sa pag-worship, nandun pa rin po, patawarin niyo po ako, patawarin niyo kami. Hindi na po yun dahil tapos na po tayo dito. Hindi po yun dapat pa balik-balik tayo. Continuous po ang ating paglapit sa Panginoon. Kagaya po na form po dito sa tabernacle. Tabernacle, mayroong outer court, mayroong inner court, at always yung upper court. So yung pag-form na ating pag-worship, hindi na po tayo babalik doon sa itong cleansing. Makikita niyo, marinig yun po yun talaga. Marinig. Kaya nga sabi ko sa natin na importante yung mga personal worship leader para ma-educate kasi kailangan po natin matuturuan para kasi yung mga conservative na pag makasamay na makakabisita po sa atin, mayroong magbisita na conservative na talagang speak ko sila sa pag-worship. Huwag po kumin po sila doon. Bakit po ba? Oras ng personal worship na po pa rin yung hinitawa. Kasi po ba rin yung tinatawag sa pagdadasal? Ang bayan na may welcome, ang doon sa mga kasi yung closing ay closing. Ganun din po sa prayer. Parang ganun din. Kasi yung prayer is one of a form of worship yung prayer. So sa prayer din po ganun din po sa prayer. Na bago po tayo lumapit sa Panginoon, hingi po talaga tayo ng tawad sa Panginoon. Bago po tayo hingi ng something. Kasi nga, kagaya nga sa illustration, yung prayer ng isang tax collector. Yun po. Pero doon pa lang sa kanyang pagpupukpok, nakita na po ng Panginoon ang kanyang prayer. So tinanggap niyo po agad, bakit po? Sa kanan po yung talagang ina-admit, acceptance, talagang nilagay sa rin niya sa limit sa karapatapan. So tinanggap po, so nung lumapit po sa Panginoon, lumapit po siya sa Panginoon, ang kanyang prayer po ang narinig. Hindi po ang prayer ng isang likewise sa atin po today. Sa prayer po natin. Kaya nga po tayo ay mayroon po form. Itong form na ito ay both first and worship and prayer po ito. Kasi nandito na rin po yung so now, sa prayer, bago po, individual din po ito ito sa prayer. Always po natin tanda sa ating pag-prayer. Bago po tayo hihingi ng something sa Panginoon, kailangan na tayo hingi ng tawad. Kasi 100% po yung hindi po yung maririnig. Kung yung diretso po tayo, na tayo po ay hindi karapat-dapat. Kasi kailangan po na tayo po ay karapat-dapat na humingi. Kagaya po, sabi ng Panginoon, I am holy. Be holy because I am holy. So, sa paglapit natin ng Panginoon, bago po tayo hiningi, o bago po tayo marinig ng Panginoon, kailangan muna tayo ay magiging
labanan po tayo. Kaya nga po mayroon pong prayer ni Psalmist David na of your heart, linisin mo po Panginoon aking puso. Creating me a clean heart. Yun po prayer niya. Bago po narinig ng Panginoon ang kanyang prayer. Ano po ang prayer ni David? Yung magiging matatagumpay siya sa kanyang laban against sa enemy, against the enemy, na magiging victorious siya. So talagang ginagran po ng Panginoon yung kanyang prayer against Goliath. Right? Si David, ang prayer ni David ay napakasimple lang. Ang prayer ni David ay napakasimple lang. Ako ay ito nga tawag niya anong sinasabi niya sa play. Na ako ay pumarito sa pangalan. Ako ay makipaglaban sa iyo sa pangalan ni Jehovah, sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang kanyang simple prayer. Di ba napakasimple lang po yun? Pero narinig ng Diyos, bakit po? Simula pa lang siya, mayroong sarili personal siyang prayer. Nanood po yung paghahanda. So, likewise sa ating prayer po, 100% I'm sure po yung natatanggapin pa rin ng Panginoon once na masundan po natin ang process. So, mayroon po kasi proseso kasi ang ating paglapit. Hindi po na do-diretso po, Lord, bigyan po natin ito. Pare po natin sasabihin po yan, directly, ang problema lamang po, maririnig po ba ng Panginoon? Makakarating po ba po sa kanya? Ano po yung sinasabi? Kasi sa panahon po yung prayer po ng isang king, hindi po basta-basta nakarating sa Panginoon yung kanyang prayer sapagkat yung principalities. Ano po yung mga principalities? Yung mga kumbo ng mga demonik o kumbo ng mga demons, sitan. So, yung mahumpo niya doon sa hipapawid, ang humaharap. Yun po ang humaharap sa prayer. Kaya hindi po talaga yung makakarating sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang prayer natin, kung may nakakaharap sa puso natin, hindi po talaga yung makakarating. Kahit kaya po natin sasabihin, ang problema, hindi pa po sila ang ating puso. Yun po talaga ang importante. Isimbi sa ating pag-worship sa Panginoon. Bago po yun tatanggapin ang ating praise and worship, ang ating pag-worship sa Panginoon, bago yun tatanggapin, kailangan muna talaga nandito po yung cleansing and offering. Ano po yung offering? Ang puso natin po offering sila. Yun po ang dapat natin naman. Kasi importante po yun. Yes, kaya nga po dito sa form ng ating person worship, mayroong yung welcome is normal lang po yun talaga nga bago pa tayo mag-start. Hawak tayo tamayan, welcome po yun as a fellowship, as a itong brotherly practice or as sisterly pustahan. Yun po ang tinatawag natin nga welcome song. So, pagdating po sa opening song, yun po yung sales. Yun ang yun. And then, bago po tayo doon sa opening song, after doon sa opening song, opening prayer, nandun po yung, of course, nandun po yung pagkikita ko natin ng tawad. Kasi ang sabi po kasi ng Panginoon sa Romans 10, verse 10, kailangan talaga na gamitin ng ating sa confession. Kaya po natin, Romans 10, verse 10. Using by our mouth po talaga yon ang ating confession. Hindi po sa itong ang binabanggit ito is sa ating bibig po talaga. Malinaw po dito sinasabi sa pakibasa po. Romans 10 verse 10. Romans 10 verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay po. So, ibig sabihin,
na yun po talaga ang kailangan. Na sa pagitan ng ating paniniwala, pananampalataya, heartily. And then, sa pagitan ng ating pagsabi, ano po yung confession? Yung ating pagkabis pa sa ating yung pagpapahayag sa Panginoon. Ako po ay nagkakasala. Panginoon, ako po ay nagkakamali. Panginoon, ako po ay ito. And then, heartily po talaga siya. And then, kapag magagawa po natin yan, ang karugtungan ko is made into salvation. Ang karugtong ko. So, yun po ang kailangan po natin. So, ibig sabihin, individual po ito. Individual. Yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon is individual. Kasi hindi po pwede na ako ang mag-pray sa kapatawaran ng ibang iba. Hindi po. Kasi tingnan po natin ang kanya sinasabi dito nga grammar. Ang kanya sinasabi nga simple so one. Ang kanya sabi ko talaga dito na with the heart one. Tingnan po natin ito ang kanyang meaning, ang kanyang grammar dito. For with the heart one's believe into righteousness, and with the mouth confession is made into salvation. So ito po ay nag-i-indicate po ito sa individual, sa bawat isa. Bawat isahan. So hindi po yung iisa lang ang pray para po sa lahat ng kapatawaran. Si Jesus Christ lamang po ang pwede makagawa ng lahat. Bakit to? Good morning po. So, kasi si Jesus Christ naman po siya lang po yung ating mediator. Wala na po ibang mediator kundi si Jesus Christ po. Siya po yung ang nangungusap ng Panginoon sama upang papatawaran po tayo. Siya lang po. Now, ang gagawin natin as a human, ano gawin natin? Individual po tayo manalangin sa pagtayong patawaran po. And then, kapag ano yung sinasabi natin, sasabihin din po yun Jesus Christ. No, sama. Kasi yun po ang posisyon. Kasi siya ang mediator. Hindi po agad-agad hindi po agad-agad ang ating hingin ng tawad ay tatanggapin po sa Ama kung sa ipaprocess po natin. Hindi po, ang Panginoon po ang ating mediator. In Jesus name, yes po. Siya po ang ating mediator. So siya po ang nagdala sa lahat nating mga prayer, siya po yung maghatid. Ama. Diba, ang sabi ng Matthew 7:21? Ano sabi sa Matthew 7:21? Paano yung lakasan natin? 7 verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Okay. So, ang ibig sabihin doon is, hindi po lahat nagsabi o tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos. Kundi, siya lamang ang makakapasok lamang, yun lamang pong gumagawa ayon sa kalooban ng aking Ama sa langit. Okay. Now, kung ang prayer natin, kung si Jesus Christ ay hindi siya ang nagdadala po sa atin doon sa kaharian ng Diyos, doon sa trono ng Panginoon, doon sa Diyos Ama, hindi na po siya magiging huling alay. Hindi na po. Hindi na po natin kailangan. Bakit po? Pwede po tayo diretso. Sa Old Testament, wala. Nagdiretso po sila, ngunit hindi po nakarating yung kanilang pagdidiretso. Hindi, bakit po hindi nakarating? Pagkat walang mediator.
nagbibis na ubos na doon sa 10 commandments. Ano yung 10 commandments na yun? Ang dami, lahat po talaga, hindi po na susunod po yung 10 commandments. So, ibig sabihin, wala pong isa nakakarating doon sa kaya ng Diyos. Pagkat walang kahit isang nakakasunod doon sa 10 commandments. Pero dahil po ang Panginoon ay pag-ibig, always remember na ang Panginoon po ay pag-ibig. Bakit po minahal tayo ng Panginoon? Sapagkat according sa Genesis, God created us like in His own image. Kaya gano'n na lang po tayo kamahal ng Panginoon. Sinusundan po tayo kahit po tayo ay nagkakasala. Kahit po tayo ay nawali na po sa presensya ng Panginoon according sa Romans 3:23. Ang lahat po ay nagkakasala at napawalay, napalayo sa presensya ng Panginoon. Ang din dahil po po tayo po ay lumayo na o dahil po tayo ay napawalay na sa presensya ng Panginoon, we are subject to being punished. Ano po yung punishment natin doon? Is kamatayan sa Romans 6:23. That the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yun po ang nangyayari. Kaya nga po, pagdating po doon sa pag-ibig, always to remember na ang pag-ibig ay yun po ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay muling inahon. Ang pag-ibig po ang dahilan kung bakit tayo po ay muling nagkaroon ng karapatan na makakalapit po sa presensya ng Panginoon. Ang pag-ibig po dahil po sa pag-ibig ng Panginoon. Kahit po tayo ay napawalay na kasi we're subject to kung dawanan po tayo yung sa judgment. Tingnan po natin ang Romans 6:23 na ang kabayaran sa kasalanan ay ang kamatayan. Ngunit ang habag, ang biyaya ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Yun po. So dahil po yun sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay diligtas. Okay. Now, likewise po yan, sa ating paglapit po sa Panginoon. Kung nakikita ng Diyos na tayo po ay dapat na dahil po, tandaan po natin nga, ang Diyos po ay banal, kaya dapat tayo ay magiging banal. Bakit po? We believe spiritually that our spiritual Father is holy. Right? Banal po ang ating Ama sa langit. So dahil we believe that we are His children, hindi naman po pwede na ang isang pamilya banal ang anak, hindi pamilya banal. Diba? Hindi naman po yung pwede. So kung ang tatay natin ay banal, of course, ang ating title din is banal din. Ang ating Juan, Pilido. Ganun din po sa Panginoon. Ang ating amang nasa langit ay banal. Kailangan po yun na tayo ay magiging banal. And then, higit pa doon po mga kapatid, ang halaga ang pinag-importante doon, na lisod, hindi po narinig ng Diyos ang hindi kanyang anak. Hindi po narinig ng Diyos ang kanyang. Tingnan po natin na. Hindi po papakinggan, amen. Naririnig pero hindi po papakinggan. Bakit hindi po papakinggan? Tingnan po natin. Yung tawag, ano lang po natin, i-literal. Yung tawag ng ibang mga anak, narinig natin. Pero, hindi natin siya papakinggan. Bakit? Hindi po tayo ang tinatawag. Subukan na natin. Kunyari, si Sister Paz, may anak siya. May ibang anak. May tumawag, may tumawag ng nanay. Pero alam ni Sister Paz nga, hindi niya yung anak, hindi niya yung papasigin, hindi niya yung papakinggan dahil hindi naman siya ang tinatawag. Narinig lang. Narinig pero hindi yung papakinggan dahil hindi siya ang tinatawag. Ganoon din po sa Panginoon. Ang prayer natin as anak ng Panginoon, maririnig po yan ng Panginoon kung tayo po ay karapat-dapat. Kasi ang lesson po doon, kailangan banal din po tayo. Sabihin doon, balik tayo doon sa before po tayo
before po tayo hihingi ng something or whatever na hihingi sa Panginoon, kailangan hihingi mo tayo ng tawad sa Panginoon. Bakit po? Yun ang sinasabi natin. Kung pwedeng mangyaya, kung pwedeng mga magiging dahilan kung bakit hindi po tayo papapakinggan ng Panginoon, siguro ba nga ako, siguro ba ako nga anak ko kayo? Diba? Sigurado ko ba kayo nga anak ko kayo? Sapagkat ang anak ko ay banal na eh. Diba? Kaya nga lagi po tayong tinuturuan sa Panginoon. Tandaan po natin wala naman po perfect. Always po, hindi po natin mababago ang katotohanan at ang kasaysayan natin bilang human nature, yung human nature. Hindi po natin yan mababaguhin. Magkakasala talaga tayo. That is our nature. Oh. Hindi po talaga tayo pwede magiging banal na hindi po tayo perfect. I mean, tama yung perfect na salita. Pero hindi po talaga mangyayari. Bakit? Sapagkat ang nature po tayo ay nandun po tayo sa nature ng human. No? Andun po tayo sa nature ng tao. Ang Panginoong Isus naman po ang hindi po nagkakasala kahit siya ay nagkatawang taong hindi po nagkasala dahil siya po ay Diyos. Hindi po siya pwedeng magkakasala. Bakit siya po ay Diyos? Siya po ay nandoon noon, ngayon, at sa kailanman, nandoon na po siya. Ibig sabihin, wala po siyang simulan at walang katapusan. Kaya nga sabi ng Revelation, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Yun po sinasabi. So, yung word na yun ay nagtutukoy po yung kay Jesus Christ. So, sa madaling salita, kahit naman po si Jesus Christ ay dadagdagan ng napakamaraming temptation o kasalanan, hindi rin po siya magkakasala. Bakit po? Diyos po siya. At walang kapangyarihan sa kanya yung human nature. Kahit po siya ay nagkatawang tao. Kasi yung human nature ay hindi kasalanan. Wala po yung kapangyarihan sa kanya. Bakit? Diyos po siya na nagkatawang tao naman. Hindi na gaya sa atin na mula tao, ngayon, tao talaga tayo. Kaya po hindi po siya nagkasal, po kakaibahan. So ano nangyayari? The word becomes sin. Bakit po? Ang perfect na salita, ang perfect na Diyos nagiging kasalanan. Bakit nagiging kasalanan? Dahil po yan sa atin. Inako niya. Ako na ang magdudusa para sa inyong kasalanan. Ako na ang mamamatay para sa inyong kasalanan. Bakit po? Tayo naman talaga dapat ang mamamatay. Kasi ayon po sa Romans 6:23, tayo po dapat ang mamamatay, tayo po dapat ang hahatulan, tayo po dapat ang mapaparusahan dahil po tayo ang nagkakasala. Hindi po si Jesus Christ ang nagkakasala. Ngunit inako niya, kinuha niya ang kasalanan natin at siya po yung pinaparusahan. Yun po ang kanyang mission para iligtas po ang buong sanlibutan. Kaya nga po ang word becomes sin. Yung po sabi ng word becomes sin. Yung word, yung salita na Jesus Christ ay nagiging kasalanan dahil po sa siya po ang upapatutuhanan. So, sa madaling salita, sa time natin today, napakasimple na lamang po ang ating gagawin para po tayo ay makaparating doon sa Holy of Holies. Napakasimple lamang po ang ating gagawin. Nandito na po yung guideline, nandito na po yung proseso na itinuturo. Bago po tayo makarating doon sa Holy of Holies, ay paniwalaan po natin ang salita ng Panginoon. Lord, kung kita ninyo yung dugo, ako po ay dilinis. Sa pamagitan ng inyong stripe, yung matawag sa stripe, sukat. Yung mark ng palo, ang tawag yan? Yung lamat, yung mark ng lamat ba yan? Lamat ba yan? Lamat.
latay, tama, yung latay, latay, yung pagtawag word, latay. Sa magitan ng kanyang latay, tayo po ay bumalik. So, ang dapat natin nun is, maniniwala na lang po tayo. Paniniwalaan na lang po natin with our ang talaga yung nangagaling sa ating puso, yung genuine na pananampalataya ay nangagaling po sa puso. Yun na lang po gagawin natin para po tayo ay makatarating doon sa Holy of Holies. Na kung saan, ano po yung sikay ng glory, yung Holy of Holies sa drawing, yun po yung sikay ng glory. Ay, ibig sabihin doon is, nandun po yung Ark of Covenant. Ito po yun. Ito po yung Ark of Covenant. Sa illustration board, ito po yung Ark of Covenant. Ito. Na kung saan, dito po yung glory ng Diyos lalabas. Ito yung glory ng Diyos. Ito dito po lalabas. So now, bakit po siya nakahiwalay? Sapagkat sa Bible, sabi po ng Panginoon, na walang kahit isang makita sa presensya ng Panginoon, yung glory ng Panginoon, kasi siya po ay mamamatay. Kaya po yan makita kapag tayo po ay hindi na humahiling. Kapag tayo po ay linisan na po natin ang itong katawang lupa at magiging ano po tayo glorified being. Kasi ang katawan po natin, once na tayo po ay kukunin ng Panginoon, yung ating physical, itong physical natin na body is babalik yan sa lupa according to the Ecclesiastes. Yung katawan natin ay nagagaling sa alabok, kaya ito ay babalik sa alabok. So, pero papalitan ito, still meron pa rin po tayong buhay. Mayroon pa rin po tayong body. Ano po yung body? Glorified body na po tayo. Hindi na po tayo earthly body. Kasi papalitan po yun eh. Kung ano tayo ngayon today, sa kaya ng Panginoon, ganoon po tayo may body din po tayo. Ngunit, incorruptible body na po yun. Hindi na po yun. Yung body na yun, hindi na po yun siya masisira. Kasi glorified being na po tayo noon. So kapag tayo ay magiging glorified being, makikita na po natin face to face ang Panginoon. Bakit? Tayo ay lumisa na sa katawang lupa. Tandaan po natin, mayroon pong sinasabi ang Bible na there is life after death. Mayroon pong buhay na nag-antay sa atin matapos tayo mamatay physically. Mayroon po. Ang sinasabi po kasi doon sa Revelation, mayroon po kasi sinasabi. Kahit po ang illustration po dito sa kay Lazaro. Kay Lazaro at kay itong mayaman. Itong si Lazaro, he was a beggar, and then itong mayaman is nandun po ang kanyang sobra-sobra o kumplito po sa kanyang pangailangan. Now, dumating ang panahon na sila po, both of them are ito na nakalang namatay sila according sa Luke chapter 16 verse 19. Ganun po yun. Hanggang pataas po na verse. So, sa madaling salita, yung mayaman namatay, yung Lazaro namatay din. Doon na yung talagang linisan na nila yung kanilang physical earthly katawan, linisan na. Lumisan na sa Diyos. Pero pag nung sila ay namatay, mayroon pa pong continuation sa kanilang existing. Tingnan po natin, bakit natin. Patuloy po ang kanilang buhay, continuous po. Luke chapter 16 verse 19, start po sa 19. Start sa 19. Okay, basa. Luke chapter 16 verse 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. 20. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dog came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in the hell he lifted up his eyes, being in torments, and said, Abraham,
the good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. Okay, ganda. Okay. Now, di ba, ang story dito, ang mayaman at si Lazaro, sila po ay namatay. Ngunit, ang kanilang buhay ay patuloy. Di ba? Patuloy pa rin po sila nag-i-exist. Saan po nga lugar? Doon na po yung sa tinatawag na bilang buhay. So, ibig sabihin, yung buhay natin dito ay hindi pa po tayo pala dito nagtatapos. Kasi meron pa po dito, meron pa po sinasabi na sikan itong dimension na sinasabi, sikan dimension. Yung second dimension na yun, yung kabilang buhay. Yung kabilang, ano ba yung word na yan? Yung kabilang buhay na. O, kabilang buhay na yung term doon. Yun na po yung tatawag na, hindi po pala tayo as in mawala. Hindi po pala mawala. Kasi, kung mawala tayo dito sa mundo, ay wala na, everything, wala na. Mayroon pa palang nakaantay natin doon sa pangalawang Eternal life. buhay, pangalawang dimension. Ibig sabihin, sa lugar na kung saan ang nandun ay mga spiritual. Po. Kasi physical po tayo dito ngayon, ang spiritual ay doon po sa kabila. Now, kagaya ng nangyayari dito kay Lazaro, di ba? Napanggit dito na they are buried, ang kanilang physical ay nilibing, ngunit ang mayaman ay napunta doon sa Hades. At ang si Lazaro ay napunta doon sa Abraham's bosom, sa kabilang buhay na ito. Ngunit hindi po tumigil ang kanilang buhay. After sa physical death ni ni Lazaro, masaya siya sa kabilang buhay. After physical death ng mayaman, he was tormented. Diba? Ibig sabihin doon, continuous ang kanyang existence. Pero hindi na po yun sakit as physical na karamdaman, kundi spiritual po yun. And then, ang sinasabi po ng Revelation, yun po ay second death doon sa makasalanan. So yung second death na yun, ang lugar doon ay ang lake of fire. Ang second death. And then yung righteous, kapag siya po namatay, hindi na po siya muling mamamatay sa spiritual. Ang makasalanan, mamamatay physical, mamamatay pa rin spiritual. Ngunit yung kamatayan ng spiritual ay hindi po kagaya sa physical na kamatayan. Kasi yung physical may hangganan. Pero yung spiritual ay walang hangganan po yun. Yung kanilang kamatayan. So, ang meaning doon sa kanilang kamatayan, ang walang hangganang kamatayan is walang hangganang suffering. Walang hangganang pagdudusa. Walang hangganang sakit. Tingnan po natin. Revelation chapter 20 verse 14. Revelation chapter 20 verse 14. Diba? Ang binabanggit dito, in the dead and Hades or Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. So, ang makakapunta po pala, ang makakapunta lamang doon sa second death, yun po yung sa first pa lang ay siya ay nadudusa na doon sa tormented doon sa Hades. Kagaya ng isang mayaman. Kanang she was really tormented sa mga nagsihihirap na doon sa itong Hades. And then while Lazaro din po ay nag-enjoy po sa kanyang second life. Yung second life ng masasama, nagdudurosa, suffering, kahirapan. Yung second life ng righteous
dinideclare po ang Bible nga everyone ito nga subject to die once. Yung panglato. Ang lato ay mamatay po talaga. Maliban doon sa nagiging na naabutan doon sa rapture kasi ay na-rapture. Kasi mayroon pong na-record sa Bible, dalawang tao na anak ng Panginoon na firstborn ng Panginoon, dalawa nga hindi po dumaan ng physical death. Si Elijah at saka si Enoch. Oh. Si Elijah at saka si Enoch po sila po yung dumaan sila po yung hindi na po dumaan ng physical death kasi po na-rapture lang po sila, bigyan lang po silang yung inabdak na ito yung tawag yung right sabihan yung ni-rapture na po sila, yung kinuha na po sila agad-agad nga hindi po sila dumaan ng physical death. Unlike ni Moses, kasi Moses ay namatay po talaga si Moses, pero yung katawan niya ay hindi po nakikita. Ngunit mayroon pong mini-mention ng Bible that Moses was dead po siya, namatay po siya si Moses, pero yung katawan ay hindi po yung natagpuan ng katawan. Okay, ito ang sinasabi ng Bible. Pero si Elijah at saka si Enoch, public claim po talaga yun. Public claim talaga yun na sila po ay sinundo ng chariot, yung burning bus ito yung chariot na apoy nga talaga sinundo po talaga sila sa yun yung rapture. And then sa New Testament, pero din po sinasabi ng New Testament na dumating po yung time na mayroon pong iilan na maabutan doon sa rapture ng buhay pa. Pero ang rapture, kagaya din po nila ni Enoch at ni Elijah na sila po ay diwo justly, diwo ito righteously. Yun po. Yun lang po ang sinasabi ko sa Bible na ang rapture, yun pong nilakaran nila ang sinasabi as ito nga just, ito nga righteous. Yung nanatiling banal sa harapan ng Panginoon. Yun po ang rapture. Ngunit, para po sa atin po mga kapatid, huwag po tayong mag-alala kung hindi po natin maabutan ng rapture. Sapagkat alam po ng Panginoon, kaya nga sabi ng Panginoon nga, isip feather flocks together. So, ibig sabihin doon, kung tayo po talaga ay anak ng Diyos, sama-sama po talaga tayo. Hindi po talaga tayo magkakahiwalay kung tayo ay anak ng Diyos. Pero kung hindi po tayo anak ng Diyos, ibig sabihin doon, anak tayo sa ibang ama. Ano po yung ibang ama? Yung the father of all lies. Yun po, di ba? Yun po yun. So, which is Satan po yun, yung the father of all lies. Si Satan po yun. Pero, ayon po sa kasunod ng Panginoon, na ang Panginoon po ang magdidikit sa pinitisan po tayo ng Panginoon. Kaya nga po tayo, lagi po tayong winawarningan sa Panginoon, lagi po tayong dinagabayan, lagi po tayong tinuturuan, lagi po tayong pinalalahanan, dahil ayaw ng Panginoon na tayo po ay magiging paglay. Kasi yung parables po doon sa kapag ikaw ay God, ayaw po ikaw, shit po kayo. Kasi wala po sila, magkakasin po tayo sa kasarap ko sila. Yun po. Yun po talaga. So, ibig sabihin doon, kung tayo po ay mag-anak ng Diyos, magsama-sama po tayo. Pero tandaan po natin, huwag po natin ilagay sa isip natin na once we are saved forever. Kapag yun ang lagi natin ilagay sa isip natin, baka malinis po tayo. Baka malilin lang po tayo. Bakit po? Kasi di bali, sabi ng Panginoon na ako ay once I am saved forever. Once ngayon ang gagamitin pundasyon natin, delikado po tayo. Bakit po? Sapagkat maaaring makakalimutan po natin ang ibang mga salita. Nakapukas po tayo na I am saved. Kahit po tayo ay gumaling na sa pagkakasala, I am saved pa rin. Kasi yun po ang nakapukas po tayo. Tandaan po natin, ang Bible ay nagpupus po siya ng 66 books at napakamarami pong mga verses.
Ilan po ang verse na nagsasabi na once you are saved, forever saved? Ilan ang verse na nagsasabi? Ilan din pong verse ang nagsasabi na ang maliligtas lamang, yun lamang nagtitiis. Yun lamang overcomers. Yun lamang nagtitiis hanggang kamatayan. Yun lamang ang maliligtas. Kaya kung nakapokus po tayo sa isang verse, baka malinis po tayo, baka maligaw po tayo. Save na po sa verse na ito, maliligtas na ako. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Baka kapag magpupukus lang po tayo dyan sa isa, bias po tayo. Bakit? Hindi po isang verse ng Bible. Ang salita ng Panginoon ay hindi lamang po isang call upon the name of the Lord and you will be saved. Hindi lamang po yun. Hindi lamang po, kundi ang dami pong mga taturuan na dapat natin susunod. Kaya nga po ang Ten Commandments. Wala pong nakakasunod, di ba? Dahil nasunod pa nila yung isa, nasunod pa rin yung siya. Kailangan mo sundin. Di ba? Kung masunod pa po nila yung wag kang magpatay, ay paano na yung pagnakaw, paano na yung idolatry, paano na po yung murderers, paano na yung sinungaling, di ba? Kaya nga po, delikado. Kaya wag po tayo mag-focus na call upon the name of the Lord and you will be saved. That's true. Totoo po yun. Yun po yung time na yan is just panahon po yun doon sa nandun po tayo sa critical na sitwasyon. Ano po yung critical? Halimbawa, nandun po tayo sa panganib. Tawagin po ng Panginoon. God is going to save us. Doon po yun ang invitation. Doon po yun ang interpretation ko. Hindi po yun para sa ating kaluluwa. Kasi ang para sa ating kaluluwa, ang magtitiis hanggang wakas. Yun po. Ang siya maligtas. Ang magtitiis hanggang kamatayan. Siya maliligtas. Yun po, ano po yun? Kasi yung pala abandon of the Lord is always po yun sa panahon tayo in times of our needs, in times of our sitwasyon na circumstance, whatever na situations. Ang kailangan po talaga natin tatawagin ay ang Panginoon, hindi po iba. Ngunit nami-misconcept na po, nami-misinterpret na po yun doon sa ibang nag-interpret. Kaya once na you are saved, tumawag ka lang sa Panginoon, ligtas ka na. Eh paano na yung ating life 13? Ano po yun? Kaya doon po yung ang dami po mga instruction, ang dami po mga dapat natin tutuparin. Di ba malinaw po yung sinasabi ng Panginoon na ang magawa lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang siyang maliligtas. Kalooban ba ng Diyos na tayo po ay magpakasala? Kalooban ba ng Diyos na tayo po ay itong lapastamin natin ang pangalan ng Panginoon? Di ba? So how comes na ligtas pa rin tayo doon? Kahit tayo ay against na po sa Panginoon. Kaya namin misinterpret lamang po yun doon sa nagtuturo. Ngayon na po yung kaligtasan. Yun po ay indication po yun sa panahon na tayo pa kailangan nasa pangalan po tayo. Pangalan. Kaya nga po, kapag tayo po ay nag-pray ng may karamdaman ng mga you are filled with Jesus. You are filled with Jesus. Yung po sinasabi doon nga, call upon the name of the Lord. Kasi yung save po kasi doon is, ang meaning po kasi save ay hindi po yun singular ang meaning ng save. Hindi po yun, marami po yun. I-save po itong bagay na ito, diba? Ano po yung bigyan niya? I-give po itong bagay na ito. O i-save niyo po yung ganyan-ganyan. Kasi kailangan natin niya something. Diba? May mga word. Hindi lang po siya iisang meaning o yung save. Savings. Diba? Hindi po kayo, diba? Hindi lang po iisa ang meaning ng save. Kaya, pagdating po doon sa call upon the name of the Lord and you will be saved. Hindi lang po yun. Hindi lang po yung nagtutukoy sa ating death after life after death. Hindi po yun. Kundi, kinikip po ang ating present natin na
kailangan pinigyan po ang ating buhay. Pinigpercent po sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay mag-deliver. Sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay gagaling. Sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay pagpapalain. Yun po yun ang meaning doon. Nami-misinterpret lamang po. Kasi ang pag-inunin sa Panginoon is habang may hininga pa po tayo. Kaya nga po, sa Panginoon niya, be faithful unto me, and you will be receive a crown of life. So, ibig sabihin doon, magiging tapat tayo hanggang kamatayan. Okay. Now, kung tayo ako natin niya, you will be saved. Kasi po tayo faithful sa Panginoon. Saved pa rin po tayo. Di ba yung tatlong pinagkakaniwalaan? Yung isa, yung dalawa, ay sabi ng Panginoon, welcome to my faithful servant. Faithful po yung binabanggit ng Panginoon. Ibig sabihin, nagiging tapat siya hanggang pagbalik sa Panginoon. I-welcome siya ng Panginoon. Paano na yung isa na hindi nagiging tapat? Hindi po siya wini-welcome at kundi kung ano yung kanyang kukunting bagay halaga ay kinukuha at ibinigay doon sa mayroon. Yun po ang pagkasabi ng Panginoon. Kaya po, ito pong tandaan natin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, balikan po natin saglit yung ating purpose. So, ang ating main subject. So, ang tandaan po natin is, once na tayo po ay lumapit sa Panginoon, dapat hindi po tayo mag-alinlangan. And again, kapag tayo po ay nandito po tayo sa Holy of Holies, huwag na po tayo bumalik sa cleansing. Huwag na po yun. Kasi nandito na po tayo sa sabi mo natin na nasa climax na po tayo, nasa kainitan po tayo ng pagtutuloy. Ano na po tayo? Huwag na po tayo bumalik kasi mamamatay, mag-o-off po ang ating eager yung presensya ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon, ay makukontrol natin at maharangan tuloy. Bakit? Ulit na lang ang Israel, patawarin niyo po Panginoon kahit na dito sa presig sa worship. Kailangan dito pa lang isagad, sagarin na po natin, uubusin na po natin lahat dito sa cleansing na lang para pagpasok natin sa eternal gates with thanksgiving. Papasok tayo sa kuwan, is malaya-malaya na po tayo. Yun po ang ating gagawin. Kaya po, encourage ko po kayo na always po, hindi po masama kung tayo po ay lagi tayong humingi ng tawad. Pero, hindi po sa panahon na tayo po ay nasa worship or sa praising. Hindi po yun ang right na court na kung saan hihingi pa rin po tayo ng tawad. Kailan po natin hihingi ng tawad? Ang sabi po kasi ng Panginoon is itong kung tayo ay nagkakasala sa 7 beses sa araw, 7 beses din po tayo humingi ng tawad. Pero that is all about itong repentance. Hindi po yung sinasabi sa praising. Doon po sa panahon ng repentance, ulit ng tawad. Ulit po ng balik-balikin ko natin ulitin ko natin sa akin yung Panginoon ang aking paghinatawad. Dito sa repentance natin, gagawin ko ilang oras tayo dyan, kahit ilang beses tayo dyan, basta nandun tayo sa repentance nga proseso sa outer part po ito part sa outer po tayo. Okay, then tandaan po natin, kahit sa ating prayer, once na tayo po ay nakahingi ng tawad sa simula, huwag na po natin ulitin dito sa dulo na. Nandun na po tayo sa Thanksgiving. Lord, maraming salamat. Tapos, mayroon pa po narinig na kahit nandun na po sa closing prayer, ano po pa rin po yung paghingi ng tawad. Ang closing prayer is all about benediction. Ano po yung benediction yung discuss? Ito nga, glorifying God. Tapos iiwan po natin ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng papura, ibigay po natin bago po tayo magtatapos. Ibigay na po natin lahat sa Panginoon. Ibigay na po yung closing prayer na
patawarin pa rin po tayo. Hindi na po sa prayer. Dito pa lang sasagaran na po natin. Okay. And then, lastly, itong sa prayer natin sa food. Ang prayer sa food, hindi po yan siya, actually hindi po yan siya tatawag natin na ito nga prayer of asking. Prayer of thanksgiving po yun. Kasi maano po natin yun, yung ma-misinterpret natin o ma-mislead po tayo doon, na hindi po yun, pagdating po sa prayer doon sa food, hindi po yun prayer of intercession prayer. Sabihin, pinag-pray na po natin ang ating mahal sa buhay, pinag-pray na po natin yung ating mga trabaho. Hindi po yun. Kasi kapag po yun po ang ipag-pray po natin ng gano'n na way, that is prayer of asking. Pero pagdating sa food, that is prayer of thanksgiving. Magpasalamat po tayo sa pagkain. Diba? Pasalamat po tayo. Kahit very short yung pastor. O kahit very short kasi nagpapasalamat po tayo doon sa blessing na ibinigay ng Diyos. Prayer of thanksgiving po yun. Ano po yung prayer of asking? Yun po yung magnalangin tayo sa Panginoon sa ating need something, nangailangan po tayo ng something, sa buhay natin ay nangailangan ng tulong, hindi natin kayang tutulungan, kaya humingi po tayo ng Panginoon, humingi po tayo sa Panginoon kasi na po ang bahala. That is the prayer of asking po yun. But before that, sa prayer of asking, cleansing talaga po na. Bakit po dito sa prayer ng food ay walang prayer of cleansing? Bakit po? Dahil yun po ay part po yan. Part po yun doon sa gawain, sa service. Part po yan doon. After sa service natin is food fellowshipping. So, yung sa food prayer is prayer of thanksgiving na lamang po siya. Part po yun. Wala na pong cleansing dito sa food and prayer kasi thanksgiving po. Kasi kasama po yan dito sa buong gawain. Kasama po yun. So, kailan po tayo hihingi ng prayer of asking, prayer of itong forgiveness cleansing. Kailan po yun, doon po tayo sa simula, kasama na yun doon. Kasama na yun dito sa simula pa lang. Kasama na yan doon. Pagdating po sa personal natin na devotional, kasi mayroon po tayo personal na devotion, talagang hingin po talaga tayo ng tawad sa mga pag tayo mag-hingin na. So, excuse. So, yung ating closing prayer, it's all about closing, thanksgiving. Kunyari yung mag-closing prayer na tayo. So, wala na dun yung hihingi ka pa ng tawad, wala diretso ng Wala na po yun. Salamat. Salamat na lang at saka basta pasalamat. Yung closing prayer natin is declaration po yun. It seems benediction. It seems itong declaring blessings. Kasi minsan nagagamit natin na humihingi pa rin tayo ng humihingi pa rin tayo ng kapatawaran minsan na sa... Yung kasi hindi pa natin nalalaman. Hindi pa natin alam kung bakit yung direct thank you na kaagad. Dapat hindi na. Sinalaman ko na eh. So, nalaman mo natin. Kasi sa totoo lang, narinig ko na yan noon pa. Yung una time na tanong. Pero ngayon, ginagamit pa rin ng araw na ng pastora. Kaya kailangan ng i-remind po. Kailangan na silang i-remind. Kailangan nang i-remind po. Kasi naririnig ko pa rin eh. Kahit yung mga pastora. Walang application pag gano'n. Narinig niya. Kasi dati narinig ko Pag-aralan na, pero hindi niya. Pag-aralan natin, i-apply natin. So, yun po. Kasi kung sa open it, kung sa middle ay sa middle, at kung closing it, closing. Hindi yung, magsasama pa natin yung lahat. So, babalikan natin yes, yung kaya kailangan po natin yung kung narinig natin noon, tapos nagawa pa rin ngayon, kailangan na siyang i-remind ulit na para ma-correct. Kasi ang nangyayari, Pastor, kasi yung ano ba yung grace na ginagawa natin sa kasi nagkakaroon natin. Kasi ang ating na ano ba na, yung complete, lagi ng complete prayer, di ba? Kasi the time is time so much. Pero yung nangyayari, pero ngayon pa na mas malinaw na kailangan
Yes, yun po. Opening. Pag sa personal natin, tayo po nagkalang. Kasi tayo po nagkalang na hindi pa po tayo forgiven. Yes. Kasi tayo po nagkalang. Kaya naramdaman po natin na hindi pa tayo pinatawag ng Panginoon. Kaya higit pa rin po tayo na tawag sa Panginoon. Kasi tayo mismo nakakaramdam. Yes. Kaya hindi pa po tayo pinapatawad. Kaya normal po sa atin na pupulitin natin ng Panginoon na hindi na hindi pinapatawad. Naramdaman po natin na hindi pa tayo pinapatawad. Pero pagdating po sa gawain, nandito po yung Yes. ganito na po yung process na dapat natin I want money sa ano, I want money. yun po, kasi hindi po pwede na ang Panginoon po ay God of order po Panginoon. Amen. God of order po talaga ang Panginoon. Kahit po sa Word of God, kahit po sa lahat ng gawain ay order po talaga ang Panginoon. Hindi po Panginoon ng, ayaw po ng Panginoon ng komplikado yung magulo. Di ba? Bakit ayaw pa yun ng magulo? Yung Diyos ay kapayapaan. So hindi po talaga yun magiging mapapayapa kung hindi po orderly ang ating pagsunod sa Panginoon. At kailan po yan natin masusundan kapag tayo po ay natuturuan. Kapag alam po natin ang proseso. So ang formula dito, ito po yung sa templo ng Panginoon. Kasi ito po ang sa Old Testament, this is all about a ritual po yun sa Old Testament talaga kasi talagang susunod na ritual po yun, may ritual po yun. Yun po talaga yung susunod nila. Pagdating ko sa ngayon is sa New Testament, dinabusan po natin yung mga ritual. Kaya natin yung good news susunod is pag maniniwala ka ng kaya susunod po natin yung mga dapat. Yun po. Amen. So ano ang tanong? Meron po tayo? Wala kang tanong? Okay, klaro. Okay, so tayo po tayo mga kapatid. Lord, pinupuri ka namin Ama, pinasasalamatan. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na ito. At muli niyo po kami tinuturuan, Panginoon, pinalalahanan po, Lord God, Panginoon, sa dapat po namin mga gagawin, Lord God, upang malaman po namin at upang masundan at upang magiging karapat dapat po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, sa iyong harapan sa iyong paningin po, Lord God. Lord, maraming salamat po sa aming mga natutunan na ito, Lord God, ang siyang maghahatid po sa Panginoon na magagawa at masusundan po namin ang inyong kalooban po, Lord God. Ito po ang mga guidance, Panginoon, sa aming paglilingkod po sa inyo, Lord God, na hindi po magiging magulo, na hindi po magiging komplikado, na hindi po magiging hindi sa ayos po ang aming pagsusunod po sa inyo, sa aming pag-worship po sa inyo, kundi, Lord God, nandun po yung orderliness, Panginoon, sa aming pagpupuri po sa inyo. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, ang konting announcement po mga kapatid dahil mayroon po akong discipleship sa Daura. Well, since wala pa po dito, Pastor Roger, wala pa po dito yung ibang mga pastora.